Salamat. Wala po akong gustong bilhin. Pupunta ako sa restroom. Okay lang. Bantayan mo lang ang mga pinamili ko. Sigurapi ka. Okay lang kaya siya sa lagay na yun. Sana umukay na siya. Ginamit kong plauta ko para makabawi ng konti ang katawan at isipan niya. Anong masasabi mo sa ginawa nilang pag-upa ng mga asasin? Napag-isipan nilang umupa ng mga pro para iresolba ang problema. Ano? Kurapika, gusto kong sumama ka sa team nila ng mga assassin. Base sa nirinig kong tibok ng puso niya, hindi siya nasisiyahan sa nangyari na kailangan niya biglang makipagtulungan sa binuong grupo ng mga asasin. Kahit naman ako eh. Pero buong determinasyon niya kahit ano pang kinalalagyan niyang sitwasyon. Kung kinakailangan, handa niyang isakripisyo ang lahat. Ayang-alang sa pagtupad sa matagal na niyang hinahangad na hustisya. Ang hirap din ang pinili niyang landas. Hindi ko kaya yun. Ano bang silbi na makuha mo gusto mo kung mamamatay ka naman? Si Lady Neon, bakit kaya ang tagal niya? Kapag nakaipon na ako dito, gagamitin ko yung pera ko para libutin ang mundo sakay ng motor ko. Parang ang saya nga ng gusto mong gawin. Krimen ang hindi magpakasaya sa buhay. Iba-iba ang buhay ng tao. Lahat tayo may kanya-kanyang pananaw sa kung anong mahalaga at dapat gawin. Anong problema? Nawawala si Lady Neon. Anong sinabi mo? Napakasinungaling talaga ni Papa. Gusto pa niya akong lokohin na hindi tuloy ang auction? Akala ba niya tanakot hindi ko malalaman? Bahala siya, basta pupunta ako. Pasok. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Nandito na ang lahat. Pwede na tayo mag-umpisa. Hindi, may kulang pa po. Ano? Akala ko walo lahat ng miyembro ng grupo. Naging siyam na po kasi nagdagdag si Nostrad ng isang tauhan niya sa grupo. Yung peke social climber na gumagamit ng walang kwenta panghuhula. Kung kumpleto na ang grupo, pwede na tayo magsimula. Ang trabaho nyo ilipulin na lahat ng miyembro ng fandom gang. Kapag nagsimula na uli ang auction, malaki ang tsansa magpakita sila uli. Pag nangyari yun, iligpit nyo sila. Nasa sa inyo na kung paano. Isang grupo lang magiging target nating lahat. Kaya ngayon pa lang, magandang pag-usapan na natin ang magiging codename natin pag nag-uusap. Okay na ko mga kulay. Ako tawagin nyo na lang akong Blue. Ako na lang si Red. Para tayo mga bata naglalaro. Anong codename nyo? Silver. Ako si Seno. Seno? Anong klaseng kulay yon? Pareho namin gagamitin ang mga tunay naming pangalan. Ano sabi mo? Payag akong tawagin niyo ako sa tunay kong pangalan, pero hindi niyo ako pwedeng diktahan sa gagawin. May sarili kaming diskarte sa trabaho. Teka, Silver at Zeno daw? Silver at Zeno ng pamilya Zoltik? Gusto mo ng calling card namin? Kung may gusto kang ipaligpit, bibigyan kita ng 30% ng diskwento dahil pareho naman tayo ng propesyon. Kung ganon, pamilya sila ni Kilua. Hindi na mahalaga yan. Ano man ang tawagin natin. Hindi naman tayo obligadong makipagtulungan sa misyong ito, kaya mas maiging magkanya-kanya na lang. Pero phantom gang ang pinag-uusapan dito. Hindi tayo mananalo kung di tayo magtutulungan. Ikaw. Makakasagaba lang sa akin ang magulong pakikipagtulungan sa loob ng grupo. Mas gusto kong gumalaw ng mag-isa. Majority na nagsalita. Kanya-kanya na. Magsisimula ang auction ng alas 9. Kami ang magdadala sa inyo sa auction hall mamaya. Sa ngayon, dito muna kayo maghintay. Hoy, Nostrad! Kumusta ang lagay mo ngayon? Maayos naman. Natural, maayos ka na ngayon. Ang bilis mong natin magginhawa ng posisyon mo. Kailan lang nung pipitsugin kang leader na isang gang sa isang maliit na lugar. Ngayon kung umasta ka, akala mo magkauri tayo. Balita ko, sa dalas mo makipagkamay sa mga big time, nabubura na mga linya sa palad mo. Paano ka na magpapahula? Para sa akin, mas nakakatawa ang mga inggitero. Anong sabi mo? Ano sa tingin mo ginagawa mo, insekto ka? Sige lang, subukan mo at may kalalagyan ka.
Kurapika, tama na. Tandaan mo, Nostrad, hindi mo tagahanga lahat ng underground society. Hindi lahat natutuwa sa mga hula mo. Marami naiinggit sa mabilis sa pag-asenso ko. Lalo na ang mga karibal kong naghirap ng matagal para maabot ang kinaroroonan nila. Pero hindi ako magpapatalo sa kanila. Gamit ang kapangyarihan ni Neon, bala kong ipagpatuloy ang pag-akyat ko. Malaki ang inaasahan ko sa iyo bilang punong bodyguard. Pagdating ng tamang oras, magagantimpalaan ka rin. Opo. Kasabot sa operasyong to ang mga pulis. Binili ng Mafia Community ang 60% ng mga boto ng York New City sa pagka-mayor. At bata naman ang mayor ang chief of police. Kaya hindi na natin magiging problema ang traffic. O, bakit? Nagpunta siya sa restroom pagkatapos hindi na siya lumabas. Hula namin, nag-disguise siya kaya ganun. Kung tama ang hinala ko, alam ko na kung saan siya pupunta. Bumalik na lang kayo sa hotel at maghintay doon. Anong problema? Ang anak niyo tumakas sa mga bantay niya. Ano? Ang hula ko, isa lang ang destinasyon natin. Sa auction? Pambihira. Pinatay niya ang cellphone niya. Pero hindi makakapasok si Neon sa auction dahil wala siyang pass. Dapat sa entrance pa lang kaarangin na siya ng mga gwardya. Ito si Light Nostrad. Gusto ko bigyan niyo ng utos sa mga gwardya sa auction. Kapag may dumating na dalaga mga 17 o 18 na itsura at nagpupumilit pumasok kahit walang pass, huliin niyo na siya kaagad. Ang itsura niya ay... Okay na po, sir. Salamat, pwede na po kayong tumuloy. Ay, salamat! Ayaw nila ako padaanin, buti na lang tumating ka. Maraming salamat sa iyo, ha? Para yun lang, wala yun. Mga 5 minutes ago lang po. Iba yung ayos ng buhok niya at pati damit niya. Pero bukod doon, tugma siya sa mga sinabi niyo. Ba't wala siya kami maipakitang pass? Sa reaksyon niya, parang hindi niya alam na kailangan pala ng pass para makapasok sa auction. Matapos nun, parang may binanggit siya tungkol sa papa niya. Tapos umalis na lang siyang medyo masama ang loob. Opo, nakita ko siyang pumara ng taxi at sumakay. Sige po, pasensya na po kayo. Okay na, good work. Neon, saan ka ba nagpunta? Aalamin ko kung nasan siya. Meron po ba kayong mapa ng York New City? Balita ako magaling ka raw manghula. Ha? May nagbanggit sa akin na tungkol sa'yo noon. Hindi ko lang maalala kung sino. Magaling nga ako. Maraming importanteng tao nagpapahula sa akin. Talaga? Gaano ka kagaling? Sabi nila 100% accurate ako. Bakit may sabi nila? Di ba dapat alam mo dahil ikaw ang nanguhula? Hindi kasi ako aware pag nanguhula ako eh. Wow, ang galing naman nun. Baka pwede mo akong hulaan. O sige, isulat mo lang ang buong pangalan mo sa isang papel, pati na rin ang kaarawan at blood type mo. Okay na ba yan? Patingin? Clara Lucilfer. Ang weird naman ang pangalan mo. Pero pinunong tawag sa akin ng mga kasamahan ko. Pinuno? Mas lalang weird. Okay, sisimulan ko na. Kasalukuyang nasa lugar ng auction ang anak ninyo sa cemetery building. Ano? Pero paano siya nakapasok? Sa ngayon, mas mahalagang magmadali tayo. Ayan, tapos na ako. Pwede ko bang basahin? Siyempre naman. Medyo kakaibang mga hula ko dahil kadalasan mga 4 hanggang 5 verse ang pagkakasulat nito. At tumutugma ang bawat verse sa bawat linggo sa loob ng isang buwan. Kaya, posibleng nangyari na ang nakasulat sa unang verse. Ang galing. Nawala ng isang mahalagang bahagi ang kalendaryo. Nagsama-sama ang mga natirang buwan para magluksa. Tumutugtog sila ng isang malungkot na himig habang, sa kalangitan, mapayapang umakyat ang pang-11 buwan.
Magaling ka nga. Tama to. Tungkol sa nakasulat sa unang berso, Naku, huwag mong sabihin sa akin. Alam mo kasi, hindi ko inaalam ang laman ng mga hula ko. bakit naman? Pakiramdam ko kasi, mas mananatili yung tama kapag wala akong alam tungkol doon. Kung ganun, okay lang ba kung may itanong na lang akong isang bagay? Sige. May gusto akong malaman tungkol sa isang verse dito na tumutukoy sa requiem sa patay. Naniniwala ka ba sa konsepto ng kabilang buhay? Ang masasabi ko sa ngayon, siguro hindi. Ang mga hula ko kasi, hindi para sa mga taong patay na, kundi para sa mga buhay. Tulad mo, Cloro. Sa palagay ko, yung requiem na nakalagay dyan, hindi para tulungan ng mga taong yumauna, kundi para tulungan ka. Siguro nga tama ka dun. Lumakad na tayo. Malapit na nilang papasukin ng mga panauhin sa auction. Yung sinabi ko kanina, narinig ko yun sa iba. Alin? Nung bata ko, narinig kong sinabi ng isang manghula yun sa TV. Sinabi niya sinusubukan niyang basahin ang kapalaran ng tao para mapasaya ang mga taong nabubuhay dito sa mundo. Talaga? Oo. Kaya naman, gano'n na lang ang pagsusumikap niya na iwasang magbigay ng mga hulang hindi maganda. Hindi maganda. Gusto kasi niyang mabigyan ng pag-asa ang mga tao para lalo silang magsikap na mapaganda ang mga buhay nila. Mula noon, hindi ko na malimutan at naging inspirasyon sa akin ang mga sinabi niya. Siyang dahilan kaya ginusto ko maging isang manghuhula. Nawala ng isang mahalagang bahagi ang kalendaryo. Nagsama-sama ang mga natirang buwan para magluksa. Tumutugtog sila ng isang malungkot na himig habang sa kalangitan, mapayapang umaakyat ang _11 buwan. Dalagta at nalaglag na ang krisantemum at nahimlay sa tabi ng madugong mga matang kulay apoy. Pero sa kabila nun, mananaig ka sa lahat. Kahit pagkatapos na mawala ang kalahati ng mga galamay, samantalahin ng panandali ang paglubay. Maghanap ng mga panibagong kaanin. Silangan ng direksyon dapat tahakin. Doon, siguradong may naghihintay. Makalipas ang ilang taon, kinulong din ang manghuhula dahil manloloko pala siya. Ang tinutukoy mo ba'y si Galaxy Granny? Oo, siya nga! Naaalala ko, sinabi niya rin hindi siya naniniwala sa kabilang buhay, hindi ba? Tama yon. Kaya naman ako, hindi rin ako naniniwala. Sa totoo lang ako, naniniwala sa mga multo. Ha? Kaya naman, gagawin ko ang lahat ayon sa kung paano niya ito gugustuhin kung nabubuhay pa siya ngayon. Ano bang sinasabi mo? Ang magpakawala. Ano nangyari sa'yo? Tumawag kayo ng doktor, madali! May sitwasyon dito sa first floor malapit sa North Elevator. Hindi pwede. Kahit tumawag pa tayo ng ambulansya, wala rin mangyayari. Hindi makakapasok dito kahit na sino walang pass. Ano kalokohan yan? Wala kayong gagawin. Paano kung mamatay siya, ha? Wala tayong magagawa. Alam ko mga tagahanga ng babae ngayon na 10 doon. Maghintay lang kayo dyan. Kaming bahala. Hoy, tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Opo! Pwede ba natin i-rewind at slow motion ang nakaraang footage dito sa monitor na to? Oo, sige. Napakabilis ang ginawa niyang rabbit punch. Walang ibang makakakita nun kundi ako. Ngayon lang uli ako nasabik ng ganito. Huli ka ngayon sa akin. Magandang gabi po, Mr. Nostrat. Ligtas po ang anak niyong si Neo na nagpapahinga sa 5th floor, room 501. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano siya nakakuha ng pass. Sino nagpasok sa kanya? Ang anak niyong si Neon, may litrato siyang nakapost dito sa Hunter website. Ano? Sa palagay ko may nakakilala sa kanya dahil sa picture na to. At sa di pa natin alam na dahilan, isinama siya papasok sa gusaling ito. Hahanapin ko siya at mananagot siya sa akin. Huminaan po muna kayo. Kung sino man ang gumawa, mukhang hindi talaga ang anak niyo ang pakay niya. Hula ko sinama lang siya dito bilang panigurado kung sakaling magkakaproblema sa pagpasok. Delikado manatili dito. Pinabalik ko na sina Melody at ang iba. Darating na ang mga yon. Maasahan pa ba silang bantayan ng anak ko? Naiging sumama na rin po kayo sa kanila. Pero paano yung auction?
hindi matutuloy. Malamang magkakagulo na dito mamaya. Mapipilitan silang ipagpaliban uli ang auction. Mga bakas ng sariwang dugo. Gusto niyang matagpuan siya. Nag-iwan siya ng mga palatandaan na kapwa mamamatay tao lang ang makakakita. Magkauri lang kaming dalawa. Magkapareho. Mga kaluluwang hayok sa dugo. Huwag kang matakot. Hindi naman ako nangangagat. Gusto ko lang makipaglaro. Oo ba? May mensahe galing kay Pinuno. Gusto niyang puntahan daw natin siya sa cemetery building. Tamang-tama, nasa direksyon to yun. Malapit na tayo. Paano yung iba? Mukhang pare-pareho tayo ng naisip. Nagliligpit na rin sila ng basura habang papunta ron. Ayos, tapos na tayo rito. At saka, may isa pa palang binilin si Pinuno sa atin. Bagong patakaran. Talaga, anong patakaran yun? Magwala kayo. Bakit gano'n? Bakit? Paano nangyari? Bakit buhay pa rin ako? Ang tawag sa mga alaga kong yan, indoor fish. Gawa sila sa nin at tumubuhay lamang sila sa mga kulong na lugar. Laman ng tao ang paborito nilang pagkain. Hindi magdudugo o makakaramdam ng sakit ang mga biktima nila. At hindi rin mamamatay hanggat hindi naglalaho ang indoor fish. Hindi mamamatay? Nawala ng isang mahalagang bahagi ng kalendaryo. Nagsama-sama ang mga natirang buwan para magluksa. Tumutugtog sila ng isang malungkot na hilig habang sa kalangitan, napayapang umaakyat ang panlabing-isang buwan. Uvo, naririnig mo ba? Nag-aaral kami ng isang requiem para sa'yo. Isang malagim na gabing nagsimula. Ngunit, sa kabila ng galit at kaguluhan, may nakapaloob ditong malalim na kalungkutan.